Hapon sa Manila, simula ng taglagas, hangin na may bahagyang lamig, mga dahon sa gilid ng daan nagsisimulang lumanta, amoy ng bagong puto-bumbong na tila nagpapaalala na may ilang bagay na tila malambot tulad ng kanin, ngunit sa tamang init ng araw, matutunaw ka agad. Ang pangalan ko ay Ana Bautista, 28 taong gulang, project manager sa isang dayuhang kumpanya dito sa Maynila. Ang trabaho ko ay puno ng pressure, kailangan laging malinaw ang lahat. Malinaw ang timeline, malinaw ang responsibilidad, malinaw ang hangganan. May mga nagsasabi na masyadong matigas ang ugali ko, na ang babae dapat ay malambot para maging mapayapa ang tahanan. Ngunit palagi akong naniniwala na ang paggalang sa matanda ay para sa maayos na pamumuhay ng lahat, hindi para gamitin ng iba bilang dahilan para pabukurin ang ulo mo. Nasa lumang apartment kami sa Sampaloc, malapit sa mataas na paaralan na pinag-aralan ko. Si Tatay Andres ay isang guro na nagretiro na. Si Nanay Cora ay guro rin. Dalawa silang nagtirhan ng maayos hindi mayaman, ngunit palaging malinis at maayos ang bahay. Palagi ring sinasabi ni Tatay na kahit mahirap, huwag nang ihirap pa ang dangal. Si Nanay naman ay mas malambot, lagi niyang ipinapaalala na ang salitang maganda ay hindi nagagastos, kaya mag-ingat sa pagsasalita. Salamat sa kanilang pagtuturo. Lumaki akong disiplinado ngunit hindi naman manhid sa damdamin. Alam kong gumalang, pero alam ko ring pangalagaan ang sarili dahil ang hindi kailanman nagpapadala ay hindi kailanman nababangga. 2 taon ko nang kasama si Baste pangaraw-araw na programmer, tahimik at banayad. Ang uri ng lalaki na kapag mahal na mahal ka, gagawin niya kaysa magsalita pa. Naalala ko ang unang beses na nagkita kami sa isang inuman ng mga kaibigan, umuulan, nakalimutan kong magdala ng payong. Hindi siya nagsalita, nang marami lumipat lang siya sa tabi ko at tinakpan ako ng kanyang payong habang tumatawid kami sa baha. Naisip ko noon, mabait itong tao. Minsan ang kabutihan ay hindi nasa mga salita kundi sa maliliit na gawa araw-araw. Ang pagmamahalan namin ni Baste ay hindi parang pelikula na puro puso at selfie. Abala kami nagkikita pangunahin sa gabi o tuwing Sabado at Linggo. Ako'y mahilig sa chicken adobo, siya naman sa kare-kare. Minsan kapag tamad, bibili kami ng siumay sa kanto, uupo at mag-uusap habang tumataas ang usok mula sa mainit na pagkain. Naniniwala pa rin akong basta't nagkakasundo ang dalawa, magiging maayos ang lahat hanggang isang gabi, isang linggo bago ang aming kasunduan, habang tinatype ko pa ang plano para sa bagong proyekto, naktext si Basta, Biyernes na lang. Bisitahin na ng pamilya mo ang pamilya ko sa isang restaurant para sa maliit na ceremony ng engagement ha, babe. Nabasa ko ito at natuwa matagal na naming pinag-usapan ito, hinihintay lang na magkasundo ang dalawang pamilya. Tumawag agad ako, medyo paos ang boses niya. Handa ka na ba? Bukas na lang ako pupunta sa inyo para bumili ng regalo para sa kanila. Natawa ako. Kahit ano pang regalo, basta maayos. Simpleng pamilya lang kami basta masaya ang dalawang panig. Nag-oo lang si Baste ng sandali, tapos bulong na parang may natatakot na makarinig. Malambot kang makipag-usap kay nanay ha, babe. Medyo mahirap siya kausapin. Natigilan ako. Mahirap salitang lagi niyang ginagamit tuwing binabanggit ang kanyang ina. Sa tuwing tatanungin ko kung ano ang ibig sabihin, tatawid-usap lamang. Mahirap paano, Baste? May kailangan ba akong malaman bago kami magkita? Tahimik sa kabilang linya sandali tapos mahinang tawa. Wala namang kaso. Si nanay ko lang ay mahilig mag-alala ng maaga. Hayaan mo na ako. Binaba ko ang telepono at hindi ko maiwasang maingat. Ang lalaking laging nagsasabing, hayaan mo na ako. Minsan ito ay nagbibigay ng pakiramdam na protektado ka. Ngunit minsan, ang hayaan mo na ako ay parang kurtina na tinatakpan ang mga bagay na dapat sabihin ng maaga. Nakita ako ni nanay na nakaupo at nagmumuni-muni. Anong meron, anak? Ikinuwento ko ng maikli. Ibinaba ni nanay ang kanyang tasa ng basi, mababa ang boses. Tingnan mong mabuti ang pamilya ng lalaki, anak. Ang pag-aasawa ay panghabang buhay, huwag pabuyong ng pagmamahal mo.
Lumabas si tatay mula sa silid, narinig ang ilan, at isang linya lang ang sinabi niya, "Hindi ang anak ko para pagtrato rin ng sinuman. Alam kong nag-aalala sila. Ngunit ayaw ko ring gawing multo ang bagay na hindi pa nangyayari. Pinanghahawakan ko lang ang isang bagay. Kung may aayaw sa aking dangal, sa aking karapatang igalang, hindi ako magpapatuloy. Isang pagtitiis ay siyam na kagalingan, tama iyon. Ngunit ang pagtitiis ay para sa tamang bagay, hindi sa maling gawin ng iba." Kinabukasan, pumunta kami ni Baste para bumili ng regalo. Pinili ko ang isang kahon ng table na tsokolate at ilang pulveron, bagay na may kahulugan ngunit hindi mapagmayabang katulad ng ugali ng taga Maynila, sapat na kahit walang labis. Si Baste naman ay bumili ng isang basket ng prutas. Natawa ako. Basta huwag maging paligsahan kung sinong pamilya ang mas mayaman. Sumabay siyang tumawa, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na tumitingin sa ibang direksyon. Nang gabing iyon, natanggap ako ng tawag mula sa isang dikilalang numero. Sinavahan ko ito. "Anak ka ba iyan?" Boses ng isang babaeng malinaw magsalita. "Tita Nena, ako, nanay ni Baste." Tumindig agad ang aking gulugod. "Po, kumusta po, tita?" Isang tunog. Tapos walang abalay sinabi niya, "Sa mismong araw ng engagement, magbihis kang simple lang ha. Ang isang babaeng magiging manugang dapat ay mahinhin." Sumagot akong magalang, "Opo." Hindi naman ako mahilig sa pabongga. Nagpatuloy si Tita Nena sandali tapos natural na tinanong, tulad ng nagtatanong lamang ngunit sa totoo'y sumusukat. "Project manager ka, di ba? Mataas siguro ang sahod mo." Natulala ako sandali. Sa aming kultura, ang pagtanong sa sahod sa unang tawag ay hindi naman karaniwan na pasimple. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili at mahinahon ang boses. "Maayos po ang trabaho, sapat para sa aking sarili." Bahagyang natawa si Tita Nena. "Mabuti na yan. Ang babae ay dapat marunong mag-ipon, hindi lang kumita. Kung hindi marunong mag-ipon, mahirap ang buhay." Hindi ako agad sumagot. Pinakinggan ko siya. Bawat salita ay parang titak ng relo sa aking ulo. Mabilis na natapos ang tawag. Bago magpaalam, ipinahiwatig niya na makikita niya ako sa Linggo. Nang mapiga ang screen, parang lumubog din ang aking loob. Isang maikling tawag lamang ngunit sapat para malaman ko na ang mismong araw ng engagement ay hindi basta pagkikita ng dalawang pamilya. Ito ay isang pagsubok, at ang nagtakda ng eksamen ay hindi si Baste kundi ang kanyang ina. Nasa kusina si Baste habang naghuhugas ng pinggan sa kanyang apartment. Nang ikuwento ko, sinabi niya lang, "Ganyan talaga si nanay, huwag mong ilagay sa puso." Tumingin ako sa kanya. "Alam mo ba kung ano ang gustong sabihin ng nanay mo?" Natigilan siya, umaagos ang tubig, lumalangoy ang bula ng sabon at mababa niyang nasabi, "Hindi ko masyadong alam, ngunit nandito naman ako." Biglang natawa ako ngunit hindi masayang tawa. "Nandito ka na saan? Sa tabi ko? O sa likod ng nanay mo?" Gabing iyon, umuwi ako at humiga habang nakikinig sa hangin na dumadaan sa bintana. Parang mahinahon ng Manila sa simula ng taglagas. Ngunit para sa akin, ito ay tulad ng patag na dagat na nagtatago ng malakas na agos sa ilalim. Bigla kong naalala ang sinabi ni tatay, "Hindi ang anak ko para pagtraturin ng sinuman," at nangako ako sa sarili. Papasok ako sa engagement ng may buong galang, ngunit may hangganan din na malinaw tulad ng mapa. Sino mang lumabag, kahit sino, hindi ako aatras. Magmahal ka man, matuto ka ring huwag magpatalo. Ang restaurant ay nasa isang kilalang kalye sa Ermita, hindi maluho, ngunit maayos at disenteng uri ng lugar. Huling linggo ng buwan, mainit ang araw, ngunit may hangin na nagbibigay ng ginhawa. Pumunta kami ni tatay at nanay, may dala akong kahon ng table at polvoron na maingat na nakabalot. Nagdala pa si nanay ng isang garapon ng atsara na sariling gawa, basta, sabi niya, mas may puso ang mga gawa mismo. Nagsuot ako ng simpleng damit na kulay beige, hindi masikip, hindi napaka-elaborate. Naaalala ko ang sinabi ni Tita Nena, "Piliin ko ang para sa mahinhin ngunit totoo." Pinili ko ang damit na iyon dahil sa sarili ko, hindi para pasayahin ang sinuman.
Palagi akong naniniwala na ang paraan ng pagtingin ng tao sa iyo ay hindi tinutukoy ng iyong damit kundi ng kanilang puso. Pumasok si tatay nang maunatuwid ang balikat, maliwanag ang sapatos. Si nanay ay katabi niya, medyo nangangamba ang mukha, ngunit nakaangat ang ngiti. Habang tinitingnan ko sila, lihim na sinabi ko sa sarili, ngayon, hindi lang ako pupunta sa pamilya ng lalaki, dala ko rin ang dangal ng aming pamilya. Ang espesyal na silid ay nasa ikalawang palapag. Nang buksan ng katulong ang pinto, nakita ko na nakaupo na ang pamilya ni Baste. Si Tito Rene, tatay ni Baste, ay nakaupo sa loob, payat, nakahimlay ang kamay ng maayos sa mesa. Si Tita Nena ay nakaupo sa tapat ng pintuan, parang siya mismo ang pinili ang posisyong iyon para masubaybayan ang lahat ng papasok. Si Baste ay katabi ng nanay niya. Ang upuan sa tabi ni Tito Rene ay bakante. Tumayo si Tita Nena. Ang ngiti ay hindi masyadong malamig, ngunit hindi rin mainit. Binati niya si tatay at nanay ng formal. Nandito na kayo? Maupo na kayo. Ngumiti si nanay. Oo po. Napadaan kaming maaga para igalang ang okasyon. Tumango si tatay at nakipagkamay kay Tito Rene. Kumusta po? Mabilis na tumayo si Tito Rene at sumagot ng magalang, mababa ang boses. Ang kabaitan ni Tito Rene ay uri ng taong ayaw sa away. Sa isang tingin, parang anino lamang siya sa tabi ng asawa. Inilabas ni Baste ang upuan para sa akin. Tumingin siya sa akin, may bahagyang kaguluhang nasa mata. Bahagyang tumango, akong parang nagpapalakas ng loob. Sa loob ko noon ay may munting pag-asa pa rin. Kahit anuman ang ugali ng nanay niya, alam pa rin ni Baste kung paano kumilos. Kinuha ng katulong ang menu. Agad itong kinuha ni Tita Nena, walang tinanong, at nagsimulang umorder na parang siya ang nagpapatakbo ng pulong. Manok na ihaw, lumpiang Shanghai, kare-kare, sinigang na baboy, pinakbet, at ensaladang pako. Tapos tumalikod siya sa aming mga magulang, ngunit para bang nagpapaalam. Kumakain ba kayo ng lahat ng ito? Si nanay ay mahinang sumagot. Oo naman, kahit ano, basta masarap. Tumango lang si tatay. Napansin ko na habang nag-order si Tita Nena, hindi niya tinanong kung ano ang gusto ko o kung ano ang gusto ni Baste. Nagsalita siya ayon sa sarili niyang kagustuhan. Ang maliliit na karapatang ito ay nagsasabi ng isang malaking bagay. Ugali niyang kontrolin ang lahat. Naalala ko ang kasabihang, ang sayahin sa mesa ay sayahin sa buhay. May mga pamilyang ang mesa ay lugar ng pagbabahagi. May mga pamilyang ang mesa ay lugar ng pagpapakita ng kapangyarihan. Tumalikod si Tita Nena sa akin at nagsimulang tanungin tulad ng inosenteng tanong, ngunit sa totoo'y sumusukat. Abala ka siguro sa project manager na trabaho mo, no? Nagalang ako. Opo. Marami pong gawain, ngunit sanay na po ako. Mabuti na yan. Uminom siya ng tubig. Ang mga babae ngayon ay mahilig kumita ng pera, ngunit malakas din ang sariling kagustuhan. Kailangan nila ng gabay. Naramdaman ko ang salitang sariling kagustuhan na parang maliit na karayom na dumampi sa aking balat. Ngumiti lang ako at hindi sumagot agad. Si tatay ay tumingin ng diretso sa kanya, ngunit tahimik pa rin. Si nanay ay inilagay ang kamay sa baso ng tubig, medyo kumapit ang mga daliri. Nagpatuloy si Tita Nena, nagtrabaho ako sa gobyerno ng buong buhay ko at nakita ko na ang mga babaeng kumikita ngayon ay minsan nakakalimutang igalang ang pamilya ng kanilang magiging asawa. Lahat ng tahanan ay kailangan ng disiplina, naiintindihan mo ba, Ana? Sumagot akong maayos. Opo, naiintindihan ko po. Sa palagay ko po, ang disiplina ay paggalang sa isa't isa. Tumingin sa akin si Tita Nena, parang sinusukat kung gaano kabigat ang sagot ko. Tapos bahagyang ngumiti. Mabuti na yan ibig sabihin. Ang ibang sagot ay hindi mabuti. Nagsimula ako nang makita ang mga patakaran ng laro, ngunit pinigilan ko ang sarili. Hindi ko gustong mahirapan ang aking mga magulang. Sa okasyong tulad nito, kung nagalit ako, masisisi ang pamilya namin na walang galang. Hindi ko ibibigay sa kanila ang dahilang iyon. Dumating ang pagkain, ang manok ay mabango
Ang lumpiang Shanghai ay gintong-ginto, ang sinigang ay mainit at mabango. Karaniwan ay masaya akong kumain ngunit ngayon parang tungkulin na lang ito. Nagtitipon-tipon ng ulam para kay nanay habang nagmamasid ako. Si Baste ay halos hindi nagsasalita, paminsan-minsan lang siya tumawa kasabay ng nanay niya o sumagot ng isa o dalawang salita kapag tinanong ng aking mga magulang tungkol sa trabaho. Tinanong ko siya, "May bagong proyekto ka ba?" Tumingin sa akin si Baste, tapos sa nanay niya, tapos mabilis na sumagot, "Oo, basta normal lang." Napansin ko na sa bawat beses na gustong magsalita ng mahaba si Baste, lumilingalinga ang mga mata niya kay Tita Nena, parang may nakatanim na kampana sa ulo na nagpapaalaala, maraming salita ay kasalanan. Si Tito Rene naman ay nagtatangkang panatilihing magiliw ang simboryo. Tinanong niya si tatay tungkol sa mga nakaraang taon ng pagtuturo, tinanong si nanay tungkol sa aming lumang apartment. Ngunit sa bawat beses na gustong tumawa ng malakas si Tito Rene, nagsingit si Tita Nena ng isang salitang nagpapalamig ng simboryo. Nang inilabas ang halo-halo para sa dessert, biglang bumukas ang pinto, isang binatang matangkad ang pumasok, suot simpleng polo. Yumuko siya ng magalang. "Kumusta po, Tito, Tita? Kumusta po kayo?" Nagulat ng bahagya ang aking mga magulang, ngunit ngumiti rin sila at sumagot. Nagtingin si Tita Nena sa kanya boses na hindi mabigat, ngunit hindi rin magaan. "Ngayon ka pa dumating?" Ngumiti ang binatang ito ng mahinahon. "Paumanhin po, may kagyat na trabaho sa opisina." Agad kong nahulaan ito ay si Baste Jr., tinatawag na BJ, kapatid na lalaki ni Baste. Pinili ni BJ na maupo sa tabi ni Tito Rene. Bago umupo, tumingin siya sa akin at bahagyang yumuko. "Ate Ana, iyon ay nagpapalakas ng loob. Hindi ito uri ng kumikilala sa akin bilang magiging hipag na dapat purihin, ito ay natural na paggalang." Hindi gaanong nagsalita si BJ, kumain siya ng mahinahon, paminsan-minsang naglagay ng ulam para kay Tito Rene at tinanong ang aking mga magulang ng ilang simpleng katanungang may tamang sukat. Narinig ko pong nagturo si tatay ng buong buhay, malaking respeto ko po doon. Ang mga guro ang pundasyon ng lipunan. Hindi gaanong magpuri si tatay, ngunit nang marinig iyon, tumango siya. Trabaho rin iyan na may pagod, ngunit basta matino ang buhay ay sapat na. Ngumiti si BJ at nagsabi ng tiyo. Tiyo ang bata, isang pangungusap na parang walang kahulugan, ngunit nakita kong nagpahinga ng bahagya si nanay. Naiintindihan ko si BJ, sinisikap niyang dalhin ang usapan sa ligtas na lugar, ang galang, ang mga guro, ang maayos na pamumuhay, mga bagay na kung tutukuyin ng sino man ay magiging walang kagandahang loob sila. Pinili niya ang tamang landas. Nakaupo si Tita Nena sa harap, hindi nagkomento, uminom lamang ng kape at ibinaba ang tasa. Kahit ang paglagay ng tasa ay may sariling patakaran, banayad ngunit matatag, parang paglagay ng tuldok. Napansin ko na tumingin si Tita Nena kay BJ ng ilang beses, uri ng tingin sa isang taong nagsasalita nang hindi muna humingi ng pahintulot. Alam ito ni BJ, ngunit patuloy siyang nagsalita, maingat lamang ang salita, hindi direktang sumasalungat. Nang may nagdala ng mainit na kape, mabilis na tumayo si BJ at hiniling na ibigay ito sa kanya. Hahayaan ko pong iserve ko ito. Nilagyan niya ng kape si tatay at nanay muna, tapos si Tito Rene at Tita Nena, at sa huli si Baste. Ang pagkakasunod-sunod na iyon ay tulad ng malambot na paalala, ngayon bisita ang pamilya ng babae at dapat igalang. Nakita ni Baste ang ginawa ng kapatid niya, medyo lumuwag ang kanyang mukha. Alam ko ang pakiramdam iyon. Sa isang tahanan na lagi kang nakatanaw sa mukha ng iisang tao, sapat na ang may tumayo sa tabi mo para huminga ka ng mas malaya. Pagkatapos ilagay ang kape, umupo muli si BJ, hindi niya inangkin ang usapan. Tinanong niya ako ng isang ordinaryong tanong para bigyan ako ng lugar para huminga sa dumaraming tiyak na simboryo. Ate, sa trabaho mo na project management, maraming mahirap na sitwasyon, no? Sumagot akong sapat. Meron BJ, pero sanay na. Kapag mahirap, inaayos ko ayon sa prinsipyo. Tumango si BJ. Ang prinsipyo ay maganda kung wala, madaling manlinlang.
Narinig ko ang salitang manlinlang at parang may sinabi siyang pabor sa akin ng hindi direkta. Ngunit hindi siya tumingin sa akin nang matagal lumingon siya kay Tita Nena ng sandali at bumaba ang paningin sa tasa ng kape. Ang paraan niyang umiwas sa direktang tingin ay nagpaalam sa akin na gustong suportahan ni BJ ang tama, ngunit alam niya ang limitasyon ng kanyang kaligtasan sa tahanan. Kung masyadong malinaw ang suporta niya sa akin, magiging dahilan ito para mapahiya ang kanyang ina mismo sa hapagkainan. Nang dumating ang kape at inumin ng lahat, ibinaba ni Tita Nena ang tasa ng maingat, ngunit ang tunog ng tasa na tumama sa platito ay parang maliit na martilyo. Tumingin siya sa aking mga magulang muna, tapos diretso sa akin mabagal, malinaw ang boses, wala nang patuloy sa palibot. Alam kong dito na ang tunay na agenda. Inayos ko ang aking gulugod, inilagay ang kamay sa hita ko para itago ang bahagyang lamig ng aking mga palad. Sa isipan ko ay biglang lumabas ang sinabi ni nanay, ang matalinong tao ay natututo sa bawat araw. Natatakot akong mahal na ang matututunan ko ngayon. Nakaupo si Baste katabi ko, bahagyang yumuko ang balikat. Si BJ ay tahimik, ngunit hindi naganap na walang malasakit. Umaaligid ang usok ng mainit na kape at naintindihan ko na hindi lamang ito galing sa mainit na tubig kundi mula sa isang bagyo na malapit ng sumabog sa gitna ng engagement na ito. Nang sarado na ang pinto ng espesyal na silid, naputol ang ingay mula sa labas. Bago ko pa naisip ang susunod na pangyayari, inilagay ko sa aking isip ang mga pinagsabihan ni nanay, ang tubig na mahinahon ay makapipigil sa apoy. Ngunit alam ko rin na ang ilang apoy ay hindi tumitigil sa mahinahong tubig. Ibinaba ni Tita Nena ang tasa at nagsimula siya ng nakakakilig na kalinawan. Ngayon na nagkita na tayong lahat at nakain ng maayos, sasabihin ko ang gusto kong sabihin para hindi na magkaroon ng alitan sa huli. Isang pangungusap lamang, ngunit parang naging malamig ang aking likod. Ang direksyon ni Tita Nena ay hindi katotohanan, ito ay pagtatakda ng batas. Si tatay ay nanatiling matuwid ang upo, walang tanda ng pagkagambala. Si nanay ay bahagyang yumuko. Ang dalawang kamay ay nakakapit sa gilid ng tela ng napkin, ngunit ang mga mata ay nanatiling kalmado. Si Tito Rene ay lumingon sa asawa, tapos sa aking ama, parang naghahanap ng paraan para humingi ng paumanhin sa ngalan ng lahat. Ngunit hindi siya nagsalita. Si Baste sa tabi ko ay bahagyang inubo, parang reflex para umiwas. Nagpatuloy si Tita Nena. Si Ana ay nasa dayuhang kumpanya, na balitaan ko ang sahod niya ay mataas. Ang mga babaeng kumikita ngayon ay magaling, ngunit marami sa kanila ay hindi marunong mag-ipon, gumagastos sa kagustuhan nila, at kapag nakasal na at nagkaanak, darating ang pagsisi. Nagalang akong sumagot. Opo, may plano po akong sagastusin. Hindi naman po ako nagbubulagsak. Tumango si Tita Nena tulad ng isang sukatan. Hindi magaksaya ay maganda, ngunit maganda lang kapag sinasabi ng tao. Ang mga nasa loob ng tahanan ay kailangan ng paraan para masiguruhan. Tumingin ako sa kanya, nananatiling magalang. Po, paano po ang gustong-gusto ninyong makatiyak? Hindi ko ito tinanong para hamunin siya, ayaw ko ng mga bagay na nakakalito. Sa pagtatrabaho bilang project manager, kinasusuklaman ko ang hindi malinaw na komunikasyon. Ang malabo ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan, at ang hindi pagkakaunawaan ay nagdudulot ng sisi. Hindi ko gustong dalhin ang ganoong binhay sa aking pag-aasawa. Uminom si Tita Nena ng kape at sinabi ang pinaghandaan niyang sabihin, mula sa susunod na buwan, bibigyan mo ako ng 70% ng iyong sahod. Itatago ko ito para sa inyong kinabukasan. Parang bumagsak ang hangin sa silid. Narinig ko ng malinaw ang tibok ng aking puso, ngunit nanatiling kalmado ang aking mukha. Mahinang huminga si nanay, napakaliit, ngunit sapat para malaman ko na nagpipigilan siya. Si tatay ay hindi nagbago ang mukha, ngunit ang kamay niya sa hita ay kumuyom. Nagpatuloy si Tita Nena, parang walang kakaibang nangyayari. Hindi ko gagastusin ni isang sentimo. Itatago ko ito sa bangko sa ilalim ng aking pangalan para sa pagbili ng bahay. Pagkakaroon ng anak, kapag kailangan ninyo, ibibigay ko.
Ang pera na nasa kamay ng mag-asawang bata ay mabilis na mauubos. Ngayon, bilhin ito. Bukas, bilhin yan. Wala na. Bigla akong naramdamang may tumatak ng masakit sa salitang, sa ilalim ng aking pangalan, nag-aalaga para sa kinabukasan. Ngunit ang pangalan ay hindi ko unibaste. Ito ay tulad ng pintuan na nakalak mula sa labas. Mahinan kong sinabi, "Po, nagpapasalamat ako sa inyong pagmamalasakit sa aming kinabukasan, ngunit ang pera ng mga mag-asawa, sa palagay ko, ay dapat pag-usapan ng dalawa." Ibinagsak ni Tita Nena ang tasa sa platito. Ang tunog ay malinaw parang isang talim ng malaking batas. Tumingin siya sa akin matalas ngunit nagpapanatili ng anyo ng galang. "Bago ka pa makapasok sa bahay, sinabi mo ng sarili mo, maganda pakinggan. Ngunit sinasabi ko sa iyo, ang aming tahanan ay may disiplina at ang magiging manugang namin ay susunod sa disiplinang iyon." Sa tabi ko, yumuko si Baste, ang mukha niya ay nanipis. Hinihintay ko siyang magsalita ng isang linya lamang kahit ganito. "Nanay, hayaan muna kaming pag-usapan ito." Ngunit nanatili siyang tahimik tulad ng taong naghihintay na lumipas ang bagyo nang hindi binubuksan ang bintana. Tumalikod si Tita Nena sa aking mga magulang, may boses ng may autoridad ngunit may kaayusan. "Mga magulang ni Ana, kayo ay mga guro. Naiintindihan ninyo ang babae ay kailangan marunong humawak ng tahanan. At para mahawakan ng maayos ang tahanan, kailangan ng tamang tao na mag-ingat ng pera." Nagmuso si nanay at nagpilitang ngumiti. "Oo, ang kinabukasan ay nag-aalala ang lahat, ngunit dapat pag-usapan ng dalawang kabataan." Biglang pinigilan siya ni Tita Nena, mahinahon ang boses ngunit matigas. "Kung hindi turuan mula sa simula, hindi na maituturo sa dakong huli." Narinig ko ang pangungusap na iyon at sa loob ko, sumiklab ang isang bagay na mainit. Turuan mula sa simula, ibig sabihin, ngayon mismo, dito sa hapagkainan. Naiintindihan ko na ito ay hindi lang payo, ito ay pagsusuot ng pulseras ng kontrol. Tumingin ako kay Baste, yumuko pa rin siya. Hindi niya ako matingnan. Ang lalaki na mapagmahal ay minsan nagbibigay ng init, ngunit sa oras na kailangang tumayo para ipagtanggol ang taong mahal niya, ang kabaitan niya ay maaaring maging mapurol na talim na sumasakit sa kanya. Si BJ sa kabilang dako ay nakakapit ng chopsticks ngunit hindi kumukuha ng pagkain. Nakita ko siyang tumingin sa kanyang ina, tapos sa akin, puno ng pag-iisip sa mga mata niya. Muling nagsalita si Tita Nena, nagdetalye pa ng higit. "Konkretong sinasabi ko, sahod mo ay halos malapit sa 50,000, di ba? 70% ay higit sa 30,000. Naiwan ka pa rin ng sapat para sa mga personal na gastos. Ang babae na nagtatrabaho at maayos ang bihis ay hindi kailangang mag-aksaya. Ang malaking pera, hayaan mong ako na mag-ingat para ligtas." Halos natawa ako sa paraan niyang sinabi ang sapat para sa mga personal na gastos, parang ibibigay sa akin ang allowance tulad ng bata. Ngunit pinigilan ko ang sarili at sumagot ng mabagal. "Po, malinaw ang pagkalkula ninyo, ngunit nais ko pong sabihin ng tapat na hindi po ako sanay sa paraan ng pamamahala na ipinagkatiwala sa iba ang lahat. Matanda na po ako at responsable." Napangot si Tita Nena. "Nagsasabi ka bang hindi ka nagtitiwala sa akin?" Tumingin ako ng diretsyo. "Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Ang pag-aasawa ay kailangan ng paggalang. Ang paggalang ay hayaan ang mag-asawa na responsable sa kanilang sariling pera." Muling ibinaba ni Tita Nena ang tasa, malinaw ang tunog. Nagsalita si tatay ngayon, malalim ang boses. Hindi nagalit ngunit may lakas. "Ginang, ang anak ko ay nagtatrabaho at responsable. Kung kailangan ng dalawang kabataang magplano para sa bahay at pamilya, kakayahan nilang pag-usapan ang mag-isa. Ang mga nakatatanda ay makapagbibigay ng payo kapag hinihingi, ngunit ang puwersahan ay hindi angkop." Tumingin si Tita Nena kay tatay na wala ang ngiti. "Sinabi mo bang puwersahan? Nagbibigay lang ako ng prinsipyo. Ang aming tahanan ay hindi sanay sa kapag sino-sino ay gumagawa ng gusto nila. Kapag pumunta ka sa aming tahanan, susunod ka." Nananatiling tuwid si tatay. "Ang prinsipyo na matagal ay kailangan ng katarungan.
Kung katarungan ang gusto mo, dapat pantay-pantay. Nakita ko, si Tita Nena, na bahagyang humiling ng katawan pasulong ang boses ay malamig tulad ng pangako. Sige, para hindi na masayang ang oras kung pumayag ka, pag-usapan natin ang araw ng kasal. Kung hindi pumayag, huwag na. Kansela na ang lahat para malinaw. Nahulog ang salitang kansela sa mesa tulad ng malaking martilyo. Namutla si nanay, agad na naging pula ang mga mata niya. Narinig ko siyang huminga ng malalim, sinisikap na lunukin ang luha. Naligalig si Tito Rene, gumagalaw ang kanyang labi, ngunit nanatiling tahimik. Nanginig si Baste, kumuyom ang kamay niya sa ilalim ng mesa, ngunit hindi pa rin siya nagsalita. Bigla kong naintindihan ang ultimatong iyon ay para sa akin, ngunit para din kay Baste. Ipinakikita ni Tita Nena ang kanyang kapangyarihan sa harap ng lahat. Si BJ ngayon ay bahagyang inilipat ang katawan, napakababa ng boses, ngunit naririnig. Nanay, tungkol sa pera, mas maayos kung pag-usapan muna ni Kuya Baste at ni Ate Ana. Lumingon si Tita Nena, tulad ng talim ng kutsilyo. BJ tahimik. Isang salita lamang. Agad na tumahimik si BJ. Yumuko siya, ngunit nakita ko na namula ang tainga niya sa galit. Sinubukan niyang iligtas, ngunit hindi niya pinahintulutan. Umupo ako ng tahimik sa loob ng ilang segundo. Sa isipan ko, hindi na ito ang 70% ng sahod. Ito ay tungkol sa dangal na inilagay sa timbangan, tungkol sa isang taong gustong magsuot ng kuwintas sa aking leeg sa harapan ng aking mga magulang. Nararamdaman ko ng malinaw na nagpipigilan si tatay, nagpipigilan si nanay. Naintindihan ko na kung magsalita ako ng hindi maingat, ang hapagkainan ay magiging lugar na pahihiyain ang aking mga magulang. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Tita Nena, tapos sa aking mga magulang, tapos kay Baste. Nakayuko pa rin siya tulad ng taong umaasa na ibibigay ko ang pagpapaubaya para hindi na siya kailangang pumili. Ang katahimikang iyon ay mas masakit pa sa ultimato. Ibinaba ko ang tasa ng kape, hindi nanginig ang kamay ko, mahinahon ngunit malinaw ang boses. Po, narinig ko na po ang sinabi ninyo. Huminto ako sandali para maintindihan ng lahat na hindi ako nasisindak at hindi nagmamakaawa. Sa loob ko, isang kasabihan ay bumilis tulad ng paalala. Ang matuwid ay walang takot. Hindi ko alam kung anong landas ang pipiliin ko mamaya, ngunit isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi ko hahayarang ang sarili kong tatakahin tulad ng isang kalakal sa araw ng sarili kong engagement. Nang sinabi ko ang narinig ko na, bumagsak ang silid sa isang katahimikang parang walang nangangahas huminga, parang hihina lang ang isang kutsara at masisira ang lahat. Nakaupo ng tuwid si Tita Nena, hindi inalis ang mga mata sa akin, parang tinitingnan ang isang bagay na hinihintay ang presyo nito. Namumula ang mga mata ni nanay sa luha, ngunit mahinahon pa rin. Si tatay ay nakatayo ang ulo, ngunit kitang-kita ang mga litid ng kamay niya na natensyon. Bahagyang umalam si Tita Nena. Mag-isip ka, isang beses ko lang sasabihin. Kung pumayag, masaya. Kung hindi, huwag na. Ang huwag na niya ay mabaan, ngunit ito ay talim na handang magpatay. Tumingin ako ng diretso sa kanya, mahinahon ang boses. Po, nais ko pong sumagot sa inyo. Tumingin muna ako sa aking mga magulang, parang nagtatanong ng pahintulot. Hindi nagsalita si tatay, tumingin lamang siya sa akin. Sabihin mo, ang pinaniniwalaan mong tama. Bahagyang tumango si nanay, nanginig ang labi. Hinawakan ko ng bahagya ang kamay ni nanay sa ilalim ng mesa, isang segundo lamang, tapos binitawan. Hindi para umasa si nanay sa akin, kundi para malaman niyang hindi ako nag-iisa. Tumingin ulit ako kay Tita Nena, ngumiti ng may ayos. Tita, naiintindihan ko ang inyong pagmamalasakit sa aming kinabukasan. Iginagalang ko ang pagmamahal na iyon. Nakita ko ang sulok ng labi ni Tita Nena na bahagyang naalog, iniisip niyang susunod na ako. Ang uri ng tao na sanay sa kontrol ay karaniwang alam kung ano ang gagawin ng iba kapag pinigilan alinman ay sumasalungat o natakot. Hindi niya inaasahang may taong pipili ng ikatlong landas.
Sandali ring bahagyang umangat ang ulo ni Baste, parang nagliwanag ang mukha niya dahil inisip niyang magiging maayos na ang lahat. Tumingin ako sa kanya, nalungkot ang aking puso. Ang taong hindi pa kasal ay umaasa ng bumigay ang asawa para hindi na siya kailangang pumili kung kasal na, gaano katagal ang pagbibigay na iyon. Nagpatuloy ako malinaw ang bawat salita. Sumasangayon ako sa mungkahi ninyo, ngunit nais ko pong humingi ng ilang kondisyon para maging patas ang dalawang panig dahil ang pag-aasawa ay pag-aayos ng dalawang tao. Biglang kumibot ang mga mata ni Tita Nena, ang simboryo sa silid ay parang humigpit ng 1 pulgada. Hindi ko tiningnan si Tita Nena, kaagad tumingin ako kay Baste. Ito ang sandaling gusto kong maintindihan niya. Hindi ako nagsasalita para mapagtagumpayan ang kanyang ina. Nagsasalita ako para suriin kung sapat ang kanyang papel bilang isang taong magiging mag-asawa ko. Ngunit mabilis na yumuko si Baste, tulad ng taong tumakas sa liwanag. Tumingin ako kay Tita Nena. Una, kung bibigyan ko kayo ng 70% ng aking sahod para ingatan, kailangan din ibigay ni Baste ang 70% ng kanyang sahod sa aking mga magulang para ingatan nila. Ang aking mga magulang ay mga guro, maayos ang pamumuhay, malinaw ang talaan, 2 pamilya ang mag-iingat, parehong responsable. Ganyan lang ang patas. Pagkatapos kong sabihin ito, bahagyang kinurot ni tatay ang kilay, ngunit hindi siya nagprotesta. Si nanay ay nagbukas ng malawak ang mga mata sa pagkagulat. Si Tito Rene ay tumingin sa ibabaw ng mesa tulad ng isang taong narinig ang isang bagay na hindi niya aasahang maririnig sa harapan ng kanyang asawa. Namutla si Baste. At si Tita Nena, ang mukha niya ay nagbago mula sa mapagwagi patungong medyo biglang natayo tulad ng isang taong may hawak ng tuntungan, ngunit biglang ninakaw ang dulo ng tuntungan. Ano ang ibig mong sabihin? Inihahambing mo ang aking mga magulang sa iyo? Malambot pa rin ang boses ko. Hindi po. Sinabi ninyo na ito ay para sa kinabukasan, pag-iingat lang. Kung ito ay pag-iingat, kahit sino ang mag-ingat, basta malinaw ang lahat. Kung ako lang ang magbibigay at si Baste, ay hindi matatakot po akong isipin ng tao na kinokontrol ako. Ang salitang matatakot po akong isipin ng tao ay mahinahon kong ibinagsak, ngunit mabigat para sa isang taong nagpapahalaga sa dangal tulad ni Tita Nena. Ang isipin ng tao ay minsan ang pinakamatalas na talim. Nginuso ni Tita Nena ang mga labi, alam ko na niluluon niya ang galit. Nagpatuloy ako, hindi ko siya pinayaang baguhin ang paksa. Ikalawa, ang mga gawain sa bahay ay hahatiin nating 2. Ang pagluluto, paglalaba, paglilinis, walang babaeng nagtatrabaho na siyang mag-aako ng lahat pag-uwi. Ang 2 tao ay parehong gagawa para matagal ang kasal. Sa puntong ito, bahagya ring gumalaw si Baste, parang gustong sabihin kaya ko iyon. Ngunit hindi ko kailangan ng pangako sa panahon ng pagpipigil, kailangan ko ng tunay na saloobin mamaya. Tumingin ako ng diretso kay Tita Nena at sinabing malinaw ang 3 kondisyon. 3, ang malalaking desisyon ng aming sariling pamilya tulad ng pagbili ng bahay, kotse, plano sa pamilya, trabaho, kami mismo ang magpapasya at mag-aako ng responsibilidad. Ang nakatatanda sa magkabilang panig ay makapagbibigay ng payo kapag tinanong, ngunit kung hindi tinanong, pakiusap pong igalang ang aming desisyon. Kahit mapagalang ang huling pangungusap, naiintindihan ng lahat na ito ay hangganan. Natatawang bahagya si Tita Nena, ngunit hindi masayang tawa. Mahusay ang pagsasalita mo. Ngunit wala ka pang papel sa aming tahanan, hindi ka pa pumasok, ngunit nagtatakda ka na ng mga kondisyon. Sumagot ako kaagad, hindi ko inupuan ang salitang wala ka pang papel na tumama sa aking mga magulang. Totoo po na wala pa akong papel, kaya nga dapat malinaw ang lahat mula sa simula para pagpasok na ay walang salungatan. Pinakanatakot ko ang mga bagay na hindi malinaw. Sandali ring gumalaw si BJ, nakita kong gusto niyang magsalita, ngunit lumingon si Tita Nena at isang anggulo ng kanyang mukha ay tulad ng karayom na nagpigil sa kanya. Agad na tahimik si BJ, kumuyom ang kamay niya at binukas muli. Hindi siya nakatulong sa salita, ngunit naintindihan ko ang suporta sa katahimikang pinilit. Mahinahon na inubo si Tito Rene. Hayaan nating maging mabait ang usapan.
Tumingin si Tita Nena sa asawa, hindi malakas, ngunit matigas tulad ng bakal. Tito, tahimik ka. Hayaan mo akong magsalita. Yumuko si Tito Rene muli. Sa sandaling iyon, naintindihan ko kung bakit naging ganito si Baste. Ang isang lalaking lumaki sa ilalim ng bubungan ng asawang palaging nagpapasya ang anak na lalaki ay matututo na ang katahimikan ay kaligtasan. Muling tumingin si Tita Nena sa akin, unti-unting naging malamig ang boses. Alam mo ba ang kahulugan ng maging manugang? Ang ibig sabihin ay marunong sa itaas at sa ibaba, marunong sumunod sa nakatatanda. Mahinahon ang boses ko ngunit malinaw. Opo, alam ko ang kahulugan, ngunit nais ko pong ipaliwanag na ang pagsunod ay naiiba sa pagkontrol. Nais ko pong maging manugang sa pamamagitan ng paggalang. Sa sandaling iyon, hindi na kayang pigilin ni nanay umagos ang luha. Naglagay si tatay ng kamay sa balikat ni nanay, mahinahon lamang, ngunit sapat para hindi tumigas si nanay sa salita. Naramdaman ko na maiipit ang aking lalamunan, ngunit nilunok ko ito pababa. Hindi ko papayagang mahina sa sandaling ito. Tinanaw ako ni Tita Nena nang matagal, tapos nang mabagal ay sinabi ang bawat salita. Sige, magaling ka, ngunit ang aming tahanan ay hindi angkop sa uri ng manugang na nagtatalo ng lohika. Kung hindi ka susunod sa prinsipyo ng aming tahanan, huwag na, kansela na, para hindi na masayang ang oras. Narinig ko muli ang salitang kansela, ngunit ngayon hindi na ako natatakot. Nakita ko na ang tunay na layunin ni Tita Nena. Hindi niya kailangan ang kasal para sa anak niya. Kailangan niya ng isang tao na papasok sa kanyang mundo para patuloy niyang makontrol ang lahat. Tumingin ako kay Baste sa huling pagkakataon, hindi pa rin siya tumingin sa akin. Yumuko ang kanyang likod, parang umaasa na kusang loob akong magbibigay daan para hindi na siya kailangang pumili. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang isang mapait na katotohanan. Kung susuko ako ngayon, magsusuko ako magpakailanman hanggang sa wala nang maiwan sa akin na sarili kong tinitingnan sa salamin. Itinuwid ko ang aking ulo, tumingin ng diretso kay Tita Nena, mahinahon ang boses ngunit tiyak. Tita, malinaw na po ang inyong sinabi. Malinaw din po ang akin. Kayo at ang inyong pamilya ang magpapasya. Hindi ako nagmakaawa, hindi ako nakipagtalo, hindi ako umiyak. Umupo lamang akong tuwid tulad ng isang taong natapos nang ilagay ang kanyang hangganan. Sa silid, walang nagsalita pa, ngunit sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang engagement na ito ay hindi na isang pagtitipon, ngunit isang paghaharap sa pagitan ng kapangyarihan at pagpapahalaga sa sarili. Nang matapos ang aking mga salita, nahulog ang silid sa isang kahirap-pigilan na katahimikan, tulad ng maingat na inaabot na lubid na hindi mo alam kung kailan masisira. Matagal na tiningnan ni Tita Nena ang aking buhok, balikat, at kamay ko sa gilid ng mesa, tulad ng naghahanap ng puwang para lusutan. Si Baste sa tabi ko ay namutla. Hindi siya tumingin sa akin ni sa kanyang ina, tumingin siya sa baso ng kape, tulad ng tumingin ng tao sa isang hukay na hindi niya alam kung kailan mababaw. Bahagya akong naawa, ngunit awa ng uri na naawa, ngunit hindi pwedeng iabot ang kamay. Mahinahon na nagsalita si Tito Rene, halos sa sarili niya. Hayaan muna nating pag-isipan. Hindi lumingon si Tita Nena, bahagyang inuso lamang ang labi. Pag-isipan para saan? Para makalikha siya ng mas maraming kondisyon pag-uwi. Ang salitang siya na ginamit ni Tita Nena ay nagpagulat ng bahagya sa nanay. Nakita ko siyang naglagay ng kamay sa dibdib, tulad ng napush sa isang masakit na lugar. Si tatay, malinaw ang boses, mababa ngunit matikas. Ginang, maaari kang hindi pumayag, ngunit wala kang karapatang manginsulto. Ang aking anak ay hindi kalakal na ipagtatawad-tawad, hindi rin siya kasambahay na ipapasok sa inyong tahanan para kontrolin mula sa sahod hanggang sa bawat hininga. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang buong silid. Ang mga salitang kalakal at kontrolin ay tumpak na tumpak sa lahat ng pinigilan ko mula pa sa simula, at nang sabihin ng aking ama, ito ay naging pasya ng pagpapahalaga sa tao, hindi basta pag-aaway. Nabalisa si Tito Rene. Sige na, kalmado muna tayo. Pag-usapan ng mahinahon, ngunit kinuha na ni Tita Nena ang kanyang bag at tumayo, na mumula ang mukha, nagningning ang mga mata.
Hindi na kailangan pang pag-usapan. Kansela na ang lahat. Para saan ang engagement na ganito? Tapos tumalikod siya at naglakad papabuksan ang pinto. Agad na tumayo si Baste parang reflex. Nanay, nagmadali siyang sumunod sa kanyang ina, halos nabangga sa mesa. Umupo akong naninigas. Parang may pumisil sa puso ko. Hindi dahil sa takot na makansela ang engagement, kundi dahil sa malinaw na katotohanang iyon. Sa sandaling pinakamahalagang pagpili, pinili niya ang kanyang ina, iniwanan ako sa harapan ng aking mga magulang, sa harapan ng lahat. Tumayo rin si BJ ngunit hindi pa nakalakad ng isang hakbang, sigaw na ni Tita Nena pabalik sa kanya, BJ, tumayo ka doon. Huminto si BJ, kumuyom ang magkabilang kamay, tumingin siya sa kapatid niya, tapos sa aking mga magulang, puno ng pagkabigo at kawalang lakas sa mga mata. Yumuko si BJ ng malalim. Kuya, ate, humihingi po ako ng paumanhin sa ngalan namin. Isang simpleng paghingi ng paumanhin lamang, ngunit narinig ko ang kabutihang natira sa gitna ng pagguho. Bumukas ang pinto ng espesyal na silid tapos nagsara. Ang mga yabag sa labas ay lumayo ng dahan-dahan. Sa loob ng silid, kami na lamang ang natira at isang mesa ng hindi palamig na pagkain, ngunit naging lamig na ang puso ng lahat. Inilayo ko ang kamay ko para aliwin si nanay, naramdaman ko ang panginginig ng kanyang balikat. Si tatay ay nakatayo roon, humihinga ng malalim, ngunit hindi inilayo ang mata sa pintong kakantsela lang. Hindi ako umiyak. Naramdaman ko lamang na sa isipan ko ay biglang lumabas ang isang kasabihan. Ang ginto ay subok sa apoy. Pala, hindi ang 70% ng sahod ang pagsubok sa akin kundi kung papayag akong yumukod para makuha ang kasalan o hindi. At ang pagsubok kay Baste kung sapat ang tapang niya na tumayo para sa taong sinasabi niyang mahal niya. Hindi ko na matandaan kung paano ako lumabas sa espesyal na silid. Naaalala ko lamang na nang lumabas kami sa koridor, ang dilaw na liwanag ng restaurant ay nakakalat sa makintab na sahig, kasing linis na hindi na natural, kasing linis na malamig na. Ang mga bisita sa labas ay patuloy na nagtatawanan, nagpapakuha ng litrato, nagbibigay ng magagandang salita. Habang ako ay parang nataon sa di tamang okasyon ng ibang tao, isang taong lumakad ng maling direksyon. Lumakad si tatay nang mauna, ang bawat hakbang niya ay tiyak, hindi nagmamadali, hindi nag-aalala tulad ng tao na lumalakad ng maayos kahit sa loob niya ay may nasusunog. Si nanay ay katabi ko, ang kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa tali ng bag na namumutla na ang mga ugat. Narinig ko siyang huminga. Nang mahinahon, pinigilan ang iyak na hindi nais lumabas bilang tunog. Gustong-gusto kong yakapin siya noon, ngunit natatakot ako na kung mayakap ko siya, masisira siya. Minsan, ang mga tao ay nagtitiis, hindi dahil malakas sila, kundi dahil hindi nila pwedeng maging mahina. Sa lobby, ang staff ng reception ay ngumiti at nagtanong, "Aalis na po kayo?" Tumango ako nang walang salita. Si tatay ay sumagot para sa akin, nananatiling magalang ang boses. "Oo, salamat." Yumuko ang staff. Hindi naman niya alam kung nagpapaalam siya sa pagkain o sa isang bagay na nasira. Sa labas, ang hangin ng gabi ay umalagwa ng bahagya. Ibinuhat ko ang jacket para sa balikat ni nanay. Tumingin siya sa akin, namumula ang mata. "Malamig ka ba, anak?" Ang tanong ni nanay ay tumama sa akin ng masakit. Sa gitna ng sakit na naramdaman niya dahil sa paghamak sa kanyang anak, nag-aalala pa rin siya kung malamig ba ako. Ganyan ang ina. Dumating ang taxi. Binuksan ni tatay ang pinto para kay nanay tapos umupo sa harapan. Umupo ako sa likod katabi si nanay. Nang lumakad na ang sasakyan, lumingon ako sa restoran ng huling beses. May salamin na sumasalamin ng ilaw, kumikislap tulad ng bitag. Wala akong nakitang si Baste. Wala ring anino ng isang lalaking kakanina ay naghilamos ng upuan para sa akin at nagsabing, "Nandito naman ako." Katahimikan lamang at mas malakas ang ingay nito kaysa sa lahat ng sinabi. Sa loob ng taxi, walang nagsalita. Ang AC ay humihip ng patuloy, ang mga gulong ay gumuguod sa aspalto. Tumingin ako sa labas ilaw ng Maynila, mga tao na kumakain, naglalakad, nagtatawanan,
Patuloy ang lungsod. Para bang walang nangyari sa aming kwento. Bawat isa ay may sariling buhay, tama iyon, ngunit ang pakiramdam ko noon ay tulad ng itinulak mula sa isang bangka at malayo na ang dalampasigan. Hindi na nakapigil si nanay, tahimik na umagos ang luha, isang pares lamang, walang ingay, tuwid lang sa pisngi. Binigyan ko siya ng tisyu, kinuha niya, mabilis na pinunasan ang mukha at lumingon tulad ng takot na makita ng driver. Ganyan ang mga matanda, kahit sa sakit ay pinapanatili ang dignidad. Si tatay sa harapan ay tahimik pa rin. Sa salamin ng sasakyan, nakita ko na pula ang mga mata niya, ngunit nakatayo ang panga. Ang isang lalaking buong buhay na nagtayo sa harap ng klase, ngayon ay umuupo doon, ng tahimik tulad ng bato. Tahimik hindi dahil wala siyang masabi, kundi dahil kung magsasalita siya, baka ang mga salita ay magiging hindi angkop sa harap ng kanyang anak na babae. Tinanong ko ang sarili ko, kung umiyak ako ngayon, ano ang gagawin nila? Baka yakapin ako ni nanay, baka magalit si tatay. Ngunit hindi ako umiyak. Naramdaman ko lamang na walang laman ang loob ko, isang uri ng kawalang laman na nakakatakot dahil hindi ito maingay. Tulad ng hinihigop ng hangin, ngunit kailangan mo pang tumayo ng tuwid. Dumaan kami sa overpass, mahabang linya ng dilaw na ilaw. Biglang naalala ko ang mata ni Baste nang magmadali siyang sumunod sa kanyang ina. Gulat, nagmamadali, hindi man lamang lumingon. Ulit-inulit ng alaala ko ang eksenang iyon. Hindi ko siya sinisisi sa pagsunod sa kanyang ina dahil sa paggalang. Nasaktan lamang ako dahil sumunod siya at iniwanan ako doon tulad ng isang estranyo. Anak, mahinahon na tinawag ni nanay. Tumingin ako sa kanya, nakatingin siya sa akin, nanginginig ang boses. Okay ka ba? Gustong sabihin ng aking bibig. Okay naman ako, ngunit nagitigas ang aking lalamunan. Nasagot ko lamang, nandito pa rin naman ako, nanay. Hinawakan ni nanay ang aking kamay, malamig ang kamay niya. Inuurungan ka ng nanay mo, ngunit takot na maghirap ka. Tumingin ako sa kanya, nagpilitang ngumiti. Nanay, ang pinakamahirap ay sariling ginagawang mahirap, ang sarili hindi ko gagawin iyon. Biglang nagsalita si tatay mula sa harapan, malalim at dahan-dahan. Hindi lumingon si tatay, tuwid lang ang tingin sa labas ng bintana at nagsalita tulad ng isang paalala. Hindi ka nagkamali. Narinig ko ang apat na salitang iyon at nanigas ang aking mga mata. Nagpatuloy si tatay, parehong tinig. Sinabi mong patas, sinabi mong hangganan, tama iyon. Huwag mong pigilan ang sarili dahil sa takot sa salita ng iba. Kapag nagbigay ka ng isa, aakalaing kayang-kaya mong bigutin muli. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni nanay. Alam ko na galit si tatay, ngunit kinokontrol niya para hindi maging isang gabi ng pagsungkit para sa akin. Si nanay naman ay umiiyak, ngunit mahinahon. Ngunit magsasalita ang mga tao. Tumigas ang boses ni tatay. Hayaan mo ang ating pamilya ay hindi nabubuhay sa bibig ng iba. Ang matalinong ibon ay kumakanta ng malakas, kung may gustong magsalita, magsasalita sila. Ang mahalaga ay matino ka. Tumingin ako sa labas, matagal na pulang ilaw ang nagpatigil sa amin at biglang naintindihan ko na ang tunay na suporta ay hindi ang pangako ng nandito naman ako, kundi ang hindi ka nagkamali ng mga magulang. Nang makauwi kami sa Sampaloc, binayaran ni tatay ang driver at nagbilin pa na mag-ingat. Hinila ako ni nanay papaakyat ng hagdan, bawat baitang ng lumang konkretong hagdan ay may tunog na klap-klap. Nang bumukas ang pintuan ng bahay, amoy ng sabon sa sahig at natirang kanin ay sumalbog, pamilyar na pamilyar, hanggang sa gustong gumuho ang aking mga tuhod. May mga lugar na kapag pumasok ka, mararamdaman mo ang kaligtasan. Pumunta si nanay sa kusina para simulan ang mainit na tubig, nanginginig pa rin ang mga kamay. Diretso naman si tatay sa altar, nagdikit ng isang kandila at nakatayo ng matagal. Umupo ako sa upuan, tumingin sa aking mga sapatos na malinis pa, ngunit marumi na ang loob. Naisip ko ang kahon ng tablela, ang polvoron, na maingat na nakabalot lahat ng mga bagay na may puso ang dala namin, at ng mga huling sandali, ito ay naging mga prop lamang sa isang palabas ng kapangyarihan. Nagring ang aking telepono, isang mensahe mula kay Baste. 4 na salita lamang. Nakauwi ka na ba?
Tiningnan ko ang screen, ang kamay ko ay nakapatong doon ngunit hindi ko matype. Hindi ko alam kung paano sasagutin na nakauwi na ako ngunit hindi pa nakakauwi ang aking loob. Na mahal ko pa siya ngunit natatakot na. Na ngayong araw na tumakbo siya pagsunod sa kanyang ina. Bukas anong susundan niya pa? Piniga ko ang screen, ibinaba ko ang telepono na nakataob. Lumabas si tatay mula sa altar, tumingin sa akin. Matulog ka ng maaga ngayong gabi, bukas na isipin. Tumango ako. Naglagay si nanay ng mainit na baso ng tubig sa harap ko. Mahinahon ang boses. Uminom ka, anak, para mainit ang loob. Kinuha ko ang baso, ang usok ay umalingaw-ngaw pataas. Nanigas ang aking mga mata. Hindi ako umiyak ng may tunog. Naramdaman ko lamang na sa isipan ko ay tumatawid ang isang kasabihan. Sa buhay, ang pinakadapat katakutan ay hindi ang kahirapan kundi ang maling kasama. Gabi sa Manila. Tahimik. Ngunit sa loob ko, may sugat na nabuksan, sugat na tinatawag na katahimikan. Kinabukasan, may ambon ng Manila, hindi sapat para mabasa ang damit, sapat lamang para malamig ang puso. Bumangon ako ng maaga, naghanda ng mainit na salabat para kay nanay, tapos umupo sa aking trabaho tulad ng dati. Ang proyekto ay patuloy, ang email ay patuloy, ang buhay ay patuloy na hinihingan ako ng tamang oras at tamang trabaho tulad ng walang nangyari kagabi, maliban sa paninikig na hindi titigil sa dibdib. Mabilis ang balita, parang usok sa hangin. Sa apartment complex namin, may nagtanong na kay nanay sa bakuran, "Kumusta na ang engagement, Ate Cora?" Ngumiti nang ngumiti si nanay para makalusot, ngunit pag-uwi, naupo siyang nakatingin sa bintana ng malungkot. Si tatay ay hindi marami ang sinabi, nagpaalala lamang ng isang linya, "Huwag hayaang ituro ka ng dila ng iba." Naiintindihan ko na natatakot si tatay, na malambot ako dahil sa tsismis, dahil sa ating kultura. May mga bagay na walang sinumang nagtirala ng papel, ngunit mahigpit na kumakagat ang hiya, ang tsismis, kahit may kasama ka o wala. Si Baste naman ay nawala. Wala siyang tawag, wala siyang pagbisita. Isang mensahe lamang, "Nakauwi ka na ba?" Tapos katahimikan, hindi ako sumagot. Hindi dahil sa pagiging suplado, kundi dahil natatakot akong mag-reply at kusang loob na ibabalik ko ang sarili ko sa dating sitwasyon. 8 araw na lumipas, nag-text si Baste, "Sandali lang makita kita, pakiusap." Binasa ko ang mensahe, natulala ang kamay ko sa keyboard. Isang bahagi ko ang gustong tanggihan kaagad para hindi na masaktan, ngunit ang ibang bahagi ko ay gustong harapin para makita ko kung ang lalaki pa rin ba siya na nagtitiwala ko. Nagkita kami sa isang maliit na cafe sa may Katipunan, hindi masyadong maingay, sapat na tahimik para makapag-usap nang hindi maririnig ng iba. Dumating ako ng 10 minuto nang maaga, nag-order ng isang mainit na Amerikano. Hindi ako nag-order ng tsaa, paalala sa araw ng engagement, ang tunog ng tasa na tila martilyo. Dumating si Baste, kulubot ang polo, nangitim ang ilalim ng mga mata. Umupo siya sa harapan ko, tumingin sa akin, tulad ng tao na naghihintay na lumayo ng magpakailanman. Nagsalita siya ng una, paos ang boses. "Okay ka ba?" Maikli ang sagot ko. "Nagtatrabaho naman ako." Tumango siya, tapos nagmadaling magpatuloy tulad ng natatakot akong tumayo. "Ang nanay ko, ilang araw na may mataas na blood pressure, hindi makatulog, nagsasabi na hiningaw mo at ng pamilya mo siya." Narinig ko ang salitang hiningaw at naging malamig ang aking puso ng isang tibok. Hindi ko siya ginawang tahimik, pinayagan kong matapos ang kanyang sasabihin, dahil ang mga tao ay pinakamalinaw kapag inaakala nilang hawak nila ang katwiran. Yumuko si Baste, nagkakapit ang mga kamay. "Alam ko na masyadong malakas ang nanay ko, ngunit kaya mo bang sumukuan sandali para maging maayos kahit ilang buwan lang, tapos unti-unti na nating harapin?" Tumingin ako sa kanya, dahan-dahang nagtanong, "Anong ibig mong sabihin na sumukuan?" Nag-aalangan siya. "Ang pondo, ibigay mo lang sa nanay ko. Wala siyang pera, gusto lang niya ng katiyakan, gusto lang niyang subukan ang puso mo." "Subukan ang puso ko?"
Dalawang salitang iyon ay tulad ng malamig na tubig na ibinuhos sa leeg ko. Biglang natawa ako ngunit hindi masayang tawa. Sabihin mo ulit, baste sinubukan ng nanay mo ang aking puso sa pamamagitan ng ultimato at paghamak sa aking mga magulang. Nagulat siya mabilis na nagpaliwanag. Hindi ko sinasabing tama siya. Natatakot lang talaga akong magkasakit siya ng tunay. Kapag kumikilos ang nanay ko, mapanganib, ibinaba ko ang tasa ng kape, tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Baste, pakikinig ka sa akin ng malinaw. Hindi maaaring itayo ang paggalang sa pundasyon ng kontrol. Ngayong ibinigay ko, bukas ibinibigay ko na ang aking kalayaang manilbihan at sa susunod, ipinangako mo uli ang karamdaman ng nanay mo bilang dahilan. Timigas si Baste, naging pula ang kanyang mga mata. Nagdurusa rin ako, nasa pagitan ako ng nanay at ikaw. Hindi ko binabaan ang boses, ngunit mabagal na nagsalita para marinig niya ang bawat salita. Hindi ka nasa pagitan ng nanay mo at sa akin. Nasa pagitan ka ng pag-unlad at patuloy na pagiging isang anak na natatakot sa kanyang ina. Kapag may asawa ka na, ngunit pinapahintulutan pa rin ng nanay mong magdesisyon para sa inyo, para saan pa ang pag-aasawa? Tahimik si Baste. Sa pagkakataong ito, hindi siya tahimik para umiwas. Tahimik siya tulad ng isang taong natama sa tamang lugar ng sakit. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang manipis na sobre, inilagay ito sa mesa. Tumingin si Baste sa sobre tulad ng tumingin sa isang bagay na hindi pamilyar. Ano ito? Isang appointment para sa premarital counseling kay Dr. Herrera, isang psychologist na espesyalista sa pamilya. Nagkibit-kilay si Baste. Psychologist? Tumango ako. Oo. Ang problema natin ay hindi tungkol sa 70% ng sahod. Ang problema ay hindi mo pa natanggal ang psikolohikal na tali mula sa iyong ina. Binibigyan kita ng isang pagkakataon. Malinaw ang bawat salita ko tulad ng mga marka sa mapa. Sa Sabado, 9 ng umaga, pumunta ka kasama ako. Kung hindi ka pupunta o pumunta ka ngunit iniisip mo pa rin na ang asawa ay kailangang magpaubaya para maging maayos ang buhay, hihinto na tayo. Hindi na ako makikipagtalo pa. Tapos na. Matagal na tumingin si Baste sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang tunay na naguguluhan tulad ng taong nakatayo sa harap ng pintuan. Kapag pumasok kailangan niyang magbago, kapag hindi pumasok mawawala ang lahat. Sa sandaling iyon, nagring ang aking telepono, isang mensahe mula kay BJ. Napakaikli. Ate Ana, ginanap mo ang tamang bagay. Hindi ako makapagsalita ng marami ngunit tama ka. Binasa ko ito at hindi sumagot, naramdaman ko lamang na may maliit na batong nalagay sa tamang lugar sa aking dibdib. Kahit sa loob ng tahanan na iyon, may isa pang nakakaintindi ng mabuti at masama. Itinuwid ko ang tingin ko kay Baste. Huwag kang humingi sa akin ng pagpapaubaya, humingi ka sa iyong sarili ng tapang. Sa Sabado, 9 ng umaga, nakatayo ako sa harap ng building ng klinika sa may Quezon Avenue. Maliwanag na ang araw ngunit hindi mainit. Dumating ako ng 5 minuto ng maaga, hindi dahil sa pagkabagabag, kundi gusto ko itong harapin ng aktibo. Umupo ako sa waiting area, tuwid ang likod, nakapatong ang mga kamay sa bag. Hindi ko tiningnan ang telepono, tumingin lamang ako sa pintuan. Sa isipan ko, biglang lumabas ang kasabihan. Ang katapatan ay kailangan ng tapang. 8,059 bumukas ang pintuan ng salamin. Pumasok si Baste, blued na polo shirt, maayos ang buhok, ngunit nangitim pa rin ang ilalim ng mga mata. Nakita niya ako, huminto sandali tapos lumapit, mahinahon ang boses. Nandito na ako. Tumango ako. Oo, wala na akong dagdag. Hindi ko siya pinuri. Hindi ko gustong isipin niya na ang pagdating niya ay isang pabor. Ito ay minimum na responsibilidad ng taong gusto pumasok sa pag-aasawa. Umupo si Baste katabi ko. Narinig kong huminga siya ng malalim. Kailangan ko pang nagsisinungaling sa nanay ko. Sinabi ko na nagpupunta ako sa kliyente. Kapag nalaman niya, mag-iingay siya. Tumingin ako sa kanya. Nakarating ka na rito, harapin mo na ang nalalabi. Hindi sumagot si Baste.
ngunit gumalaw ang lalamunan niya tulad ng nalulong. Sa tapat ng niwe, tinawag kami ng staff papasok. Maliwanag ang consultation room, isang sofa, mga aklat sa estante, ilang maliit na halaman. Si Dr. Herrera ay nasa labas ng 40 taon, mahinahon ang boses, tuwid ang tingin ngunit hindi nakakakilig. Inimbitahan kami ng doktor na maupo at nagsalita ng malinaw mula sa simula. Ngayon, hindi tayo naghahanap ng sino ang tama at sino ang mali. Naghahanap tayo ng mekanismong nagtatali sa inyong dalawa at kung gusto ninyong siyasatin ito. Bahagyang yumukong si Baste. Umupo akong tuwid ngunit hindi naman tigas. Alam ko na kung gagawin ko itong korte, mag-uusap lang ulit si Baste sa katahimikan. Nagtanong ang doktor, "Sino sa inyo ang naghangad na pumunta rito?" Sagot ko ay maikli. Ako ang nagmungkahi. Agad ding nagsalita si Baste, tulad ng natatakot isipin ng doktor na pinilit siya. Ngunit gusto ko rin pumunta, ayaw kong mawala si Ana. Tumango ang doktor. Sige, ang lalaki muna, bakit mahirap para sa inyo na humarap sa inyong ina? Tahimik si Baste ng ilang segundo tapos nagsalita paos tulad ng isang pagamin. Natatakot po ako. Hindi nagmadaling magtanong ang doktor kung saan huminto lang ng sandali para lumakad si Baste sa kanyang sariling landas. Huminga si Baste ng mabilis. Natatakot akong magkasakit ang nanay. Umiyak siya, sasabihing walang utang na loob ako. Nagtanong ang doktor, mula pagkabata hanggang ngayon, kapag sumalungat ka sa gusto ng nanay mo, ano ang karaniwang nangyayari? Bahagyang natawa, nang mapait si Baste, bumaba ang tingin. Inaiwasan niya ako umiiyak, hindi kumakain. Isang beses sinabi niya na papatayin na lang niya ang sarili para masaya ako. Narinig ko iyon at humigpit ang aking dibdib, hindi sa pagkaawa kundi dahil naintindihan ko. Sa isipan ni Baste, ang pagsalungat sa ina ay katumbas ng pagpatay sa kanya. Isang talagang mapanganib na psikolohikal na bitag. Humiling ang doktor, pasulong mahinahon ngunit matahimik. Nakita mo ba na ito ay isang paraan ng pagkontrol sa emosyon? Gumagamit ang nanay mo ng karamdaman at luha para sundin ka, naiiwan kang may pagpipilian, ngunit sa totoo, palagi kang pipili ng iisang direksyon. Nagulat si Baste, naging pula ang mga mata. Ngunit hindi masama ang nanay ko, nag-aalala lang siya. Tumango ang doktor. Naniniwala akong may pagmamahal ang nanay mo, ngunit ang baluktot na pagmamahal ay maaaring paring makasama sa iba. Ang tanong ay, gusto mo bang patuloy na mamuhay sa ganitong takot hanggang katapusan ng buhay? Kumuyan ang mga kamao ni Baste, tumingin ako sa mga kamay niya, pumuti ang bawat kasukasuan. Hindi ako sumingit. Ito ang landas na kailangan niyang lakbayin ng mag-isa. Tumingin ang doktor sa akin. Ana, ano ang hindi mo maaaring tanggapin? Nagsalita ako ng malinaw, hindi muling ikinuwento ang buong nangyari. Sinabi lang ang esensya. Hindi ko maaaring tanggapin ang pagkontrol sa ngalan ng pag-aalala para sa kinabukasan. At hindi ko maaaring tanggapin na nakatahimik siya ng kinakamalan ng dangal ng aking mga magulang. Tumango ang doktor. Nagtatakda ka ng hangganan. Sinagot ko, opo, hangganan para sa mutual na paggalang. Muling tumingin ang doktor kay Baste. Narinig mo ang sinabi niya, ano ang nararamdaman mo? Paos ang boses ni Baste. Pakiramdam ko ay duwarde ako. Nakita ko na ang pangungusap na iyon ay hindi para manghango ng simpatya, ito ay isang suntok na ibinigay niya sa kanyang sarili. Hindi pinababa ng doktor ang loob niya. Hindi ka duwarde, natututo kang matakot. Ngunit ang isang taong may gulang ay maaaring matuto muli. Maaari kang mahalin ang nanay mo. Maaari kang tapat sa kanya, ngunit huwag hayaang kontrolin niya ang iyong buhay. Ang paggalang sa magulang ay hindi katumbas ng walang kondisyong pagsunod. Umangat ang ulo ni Baste, luha ang mga mata. Paano ko gagawin ito? Nagbigay ng 3 konkretong hakbang ang doktor. Una, kilalanin kapag ginagamit ng nanay ang karamdaman, luha o pagiging walang utang na loob para pilitin ka. Ikalawa, sagutin ng maikli, may galang ngunit tiyak. Ikatlo, kung nagpapatuloy, tapusin ang tawag o umalis sa sitwasyon. Ito ay hindi kabastusan, ito ay hangganan.
Tumingin ang doktor ng direkta kay Baste. Subukan mong sabihin ngayon, ipagpalagay na hinihiling ng nanay mo na ipabigay ni Ana ang pera. Nginuyo ni Baste ang mga labi, nanginig, tapos nagsalita ng dahan-dahan. Nanay, alam ko pong nag-aalala kayo, ngunit ang pera ng aming pamilya ay kami mismo ang mag-aasikaso. Kung hindi nyo igagalang ang pagpapasya namin, pakiusap pong tapusin muna natin ang usapan. Pagkatapos niyang sabihin ito, huminga siya ng malakas parang tapos lang tumakbo sa matagal na distansya. Hindi ko siya pinuri, tumingin ko lamang sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, may kaunting sariling desisyon ang nakita ko sa kanyang mga mata, maliit lamang, ngunit tunay. Nang matapos ang counseling pagkatapos ng halos 1 oras, lumabas kami sa koridor. Nagsalita si Baste ng mahinahon. Pakiramdam ko ay may tinatawag na rin sa wastong pangalan ang mga bagay. Sinagot ko, kapag natawag mo ng tama ang mga bagay, malalaman mo na ang landas. Tumango si Baste, bumaba ang tingin sa sapatos. Susubukan ko hindi para masaya ang nanay ko, para hindi ko mawala ang sarili ko at para hindi kita mapasakit. Narinig ko ang pangungusap na iyon, ang loob ko ay hindi pa handang magtiwala ng buo. Ngunit alam ko na ngayon, isamang bagay ay nagbago. Wala nang hinihingi sa akin si Baste na magpaubaya. Nagsimula na siyang tingnan ang sarili niyang takot. At minsan, sapat na ang tapangin ng tao na tumingin sa kanyang sariling pag-aalala, nag-uumpisang lumuwag na ang tali. 3 araw pagkatapos ng counseling, nagbukas si Baste ng telepono at nagpadala sa akin ng larawan ng kanyang bagong kwarto. Hindi maluwang mga 10 metro na parisukat lamang, puting pintahan ang dingding, bintanang may tanawin sa maliit na bakuran na may bougainvillea. Sa sulok ay may kama, tabi nito ay isang lumang mesa at isang electric stove sa istante. Nakita ko iyon at biglang nasabi ko, parang dorm room ng estudyante. Nagreply si Baste. Pakiramdam ko ay parang pinaluwagan ang damit na masyadong masikip. Hindi ko siya labis na pinuri, tanungin ko lang, renta, kuryente, plano mo na ba? Agad siyang sumagot. May spreadsheet na akong ginawa, may nakatakdang halaga na hindi ko gagalawin. Binasa ko iyon at medyo huminga ang aking loob. Kapag ang tao ay nagsasabi ng spreadsheet, nagsimula na siyang mabuhay, gamit ang isip, hindi lang emosyon. Nang araw na lumipat si Baste ng gamit, hindi ako pumunta para tumulong, hindi dahil malamig ang loob ko, kundi dahil malinaw ko nang sinabi ayaw ko maging bagong sandalan. Nag-text lang ako, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo, huwag mahiyang humingi. Nagpadala siya ng icon ng pagtango tapos isang linya pa, gagawa ako ng mag-isa. Nang gabing iyon, video call siya, ang screen ay nagpakita ng magulo, mga bag na nakabukas, mga damit na nagsabog, kumot pa'y nakagulo pa. Nakatayo siya sa gitna ng silid gulo, ang buhok ngumiti ng tigang, hindi ko alam kung saan magsisimula. Hindi ako nagsermon, nagsalita lang ako, tulad ng project manager na nagbibigay ng trabaho. Magsimula sa maliit, ilagay ang mga damit, alisin ang basura, punasan ang sahig, isang hakbang sa isang pagkakataon. Nagtanong siya, madaling sabihin. No? Sumagot ako. Madali man o mahirap, ang mahalaga ay gawin mo. Ngumiti siya, nag-off ng telepono para gawin talaga. Isang maliit na gawa lamang, ngunit para sa isang taong sanay na sa pamumuno ng iba, ito ang unang pagkakataon na siya mismo ang nagpapasya para sa sarili niya. Sa mga susunod na araw, nagsimulang makikipagtunggali si Baste sa tunay na pamumuhay. Umaga ay papasok sa trabaho, gabi ay pupunta sa palengke, tatayo sa harap ng lalagyan ng pampalasa tulad ng isang estudyante na hindi kilala ang pagsusulit. Ano ba ang pagkakaiba ng ordinary salt sa iodized salt? Tanong niya sa akin. Pareho silang maalat, bilihin na ang ordinaryo. Nagreply siya. Bawat sagot mo ay parang pagputol ng usapan. Natawa ako ng mag-isa. Tama, pati ang asin. Nagsisimula ang talino. Isang gabi ay nagsunog siya ng itlog. Masyadong malakas ang apoy, itim na ang gilid. Nagpadala siya ng litrato sa akin kasama ang mensahe. Parang mukha ng buwan na tinamaan ng asteroid.
Hindi ko siya pinagtatawanan, nagsulat lang ako. Bawasan ang apoy, kailangan ng pasensya. Sumagot siya. Natututo na rin akong magpasensya sa itlog at sa sarili. Medyo malungkot ang pangungusap na iyon, ngunit totoo. Ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang kusina, kundi ang telepono. Sa ika-4 na araw sa kwarto, tumawag si Tita Nena. Hindi ako nakinig ng direkta, ngunit ikinuwento sa akin ni Baste bawat detalye, tulad ng kailangan niyang suriin kung tama ba ang ginawa niya. Nang tumawag ang nanay ko, ng alas 8 ng gabi, maalimalin ang boses niya, parehong matamis at mabigat. Nasaan ka? Talagang inabandona mo ako? Huminga si Baste ng malalim na aalala ang leksyon ng doktor, maikli, may galang, tiyak. Nanay, lumipat ako para mag-self-reliance. Nandito pa rin ako para sa inyo, ngunit kailangan ko ring mabuhay ng sarili ko. Agad na gumamit si Tita Nena ng paboritong sandata. Mataas ang blood pressure ko, hindi ako makatulog. Gusto mo bang mamatay ang nanay mo? Ikinuwento ni Baste na nang marinig ang pangungusap na iyon, nanginig ang kanyang kamay, naiipit ang kanyang lalamunan, ngunit nagsalita pa rin siya. Nanay, kung may sakit ka, pumunta ka sa doktor. Padadalhan kita ng pera para sa gamot, ihatid kita kung kailangan mo, ngunit hindi mo maaaring gamitin ang karamdaman para pigilan ako. Sa pagkukuwento lamang ni Baste, naramdaman ko rin ang tensyon para magsalita ng ganoon, kailangan niya munang mapagwagi ang sarili niya. Nagiyak si Tita Nena, nangako na puputulin ang relasyon, mga away sa mga kamag-anak. Ikinuwento ni Baste na sa bawat sandali, gustong-gusto niyang sumuko para matapos na ang sakit, ngunit naaalala niya ang larawan ng kapatid niyang babae na sinunog ng kanyang ina, ang litrato niya. Naaalala niya ang sarili mula pagkabata ay sinanay na maging tahimik. Sinabi niya ang isang pangungusap para matapos ang tawag. Nanay, kung mahinahon ka na, pag-usapan natin ulit. Ako ay umaalis na ngayon. Tapos pinutol niya ang tawag. Pagkatapos nun, umupo siya ng matagal, tibok ng puso ay mabilis. Nag-text siya sa akin ng isang linya lang. Nagawa ko na. Sumagot ako. Oo, kapag nagawa mo isang beses, kaya mo ulit sa susunod. Hindi ko siya labis na pinuri, hindi ko gustong maging sanay siya sa papuri. Kailangan niya ay maging sanay sa responsibilidad. Isang bagay ang napansin ko mula nang lumipat si Baste, hindi na niya ginagamit ang nanay niya bilang dahilan para hilingin sa akin na sumuko. Hindi na rin siya tumatawag sa akin para iligtas siya kapag may gawa-gawa ang kanyang ina. Ginagawa muna niya ang bagay, tapos ikinukuwento sa akin. Malaking pagbabago ito. Ang isang lalaking may gulang ay hindi ang hindi natatakot, kundi ang natatakot, ngunit nakatutayo pa rin. Regular ang therapy ni Baste, siya na mismo ang nagtatakda ng appointment, siya na mismo ang pumupunta. Isang araw nag-text siya. Pinalabas ako ng doktor na isulat ang mga pangungusap na lagi ginagamit ng nanay para mapigilan ako, tapos isulat ang wastong paraan para sumagot. Binasa ko iyon at naisip ko, ganito talaga ang tamang ehersisyo para sa mga matatanda. Ang tali ng psikolohikal ay hindi maaalis sa isang sagupaan, unti-unting natantanan ito. Sa labas, nagpapatuloy pa rin ang mga tsismis. Sa pag-uwi ko isang araw mula sa trabaho, may kasamahan ng nanay ko sa kanto na nagtanong, "Kumusta na ang kasal ninyo, Ana? Nabalitaan ko ay may problema?" Ngumiti na lang ako. "Sige po." Hindi ko ikingkwento. Ang tsismis ay nagagastosan ng lakas ng loob. Sinabi ni tatay, "Huwag magpaliwanag sa mga taong hindi naman namumuhay ng iyong buhay." Naaalala ko iyon sa bawat pagkakataon na gustong sumagot sa mga tanong. Sa ikalawang linggo, nagsimulang banggitin ni Baste si Lam ang kanyang napalayo at hindi nila napag-usapan sa loob ng maraming taon. Hindi na ito uri ng tsismis, ito ay isang sugat na nakatago sa ilalim ng maraming taon ng katahimikan. Naiisip ko kung noon ay may nagtayo para sa Ate Lam, baka hindi siya umalis. Binasa ko iyon, bumagsak ang aking puso. Naintindihan ko ang hirap na nararamdaman niya, ang sakit sa kapatid, ngunit naintindihan ko rin na tinitingnan niya ang kanyang sarili sa kwento ng kapatid. At natatakot siyang maulit ang kasaysayan, ngunit ngayon,
ako ang maaaring maging Lam sa susunod na kabanata. Isang gabi, tinawag niya ako seryoso ang tono. Ana, gusto kong hanapin si Ate Lam. Hindi ko siya tanong kung bakit alam ko na ang sagot. Gusto niyang ibalik ang isang katotohanan, gusto niyang putulin ang talikha ng pagtatago ng pamilya niya. Tanungin ko lang, may clue ka ba? Nagsalita si Baste. Naaalala ko na si Ate Cora, kaibigan ng nanay noon sa opisina, siya ay isang beses nagsabi ng clue. Maaari kong hanapin ang mga kaibigan sa paaralan ni Ate Lam na baka nakaalam. Sinabi ko, gawin mo ngunit huwag magmadali. Isang hakbang sa isang pagkakataon. May plano. Bahagyang natawa si Baste. Ikaw at ang plano mo. Sumagot ako. Oo. Dahil ang buhay mo ay matagal nang wala ng plano ng iba kundi ng isang tao. Kaya naman napamahal sa kanya ang pagpapasya ng lahat. Naging tahimik siya sandali tapos nagsalita ng mababa. Ayaw ko nang hayaan pa ng sinuman na isulat ang script ng aking buhay. Gabing iyon, nang pina-off ko na ang ilaw, naisip ko ang imahe ng maliit na kwarto na may bougainvillea sa labas ng bintana. Isang lalaki na natututo pa ring maghugas ng plato, nagtatakda ng hangganan sa tawag ng telepono at naghahanap ng kapatid na nawala ng maraming taon. Hindi ko masiguro na magiging maayos ang lahat, ngunit nakita ko na ang direksyon ng buhay ay nagbago na. Dahil kapag ang tao ay may tapang na mag-alaga ng kanyang sarili kahit sa bagay tulad ng isang pinggan, darating din ang araw na may tapang siyang mag-alaga ng mga malalaking desisyon. At para sa akin, iyon ang tunay na pondo para sa kinabukasan, hindi ang pera na nasa kamay ng iba, kundi ang tapang na nasa puso ng taong kasama mo. Ginawa ni Baste ang paghahanap kay Ate Lam ng sunod-sunod, isang hakbang sa isang pagkakataon tulad ng ipinangako niya. Una niyang kinausap si Ate Cora, ang dating kasama ng kanyang ina sa opisina. Hindi siya nagtanong ng marami, formal na nagpaabot at humingi ng pagkakataong makita. Si Ate Cora ay hindi nag-invite sa kanyang tahanan, nagabot ng pakikipagkita sa tapat ng luneta. Hindi ako sumama, nagpaalala ko lang, magtanong ng direkta, ngunit panatilihing mahinahon. Huwag gawing pagtatanggol ito. Nagreply siya. Naiintindihan ko. Nang hapon na iyon, maikli ang balita niya. Si Ate Cora ay walang eksaktong address ni Ate Lam, ngunit naaalala niya na ang isang matalik na kaibigan ni Ate Lam ay nagtatrabaho sa industriya ng turismo at noon ay siya ang nagtayo ng tiket papuntang Cebu. May lumang numero pa si Ate Cora ng kaibigan. Kinuha ni Baste ang numero tapos nagdial siya. Ang unang tawag hindi nasagot. Ang ikalawang tawag, ang babaeng nasa kabilang linya ay naging tahimik nang narinig ang pangalan ni Tita Nena. Kailangang ipaliwanag ni Baste ng malinaw. Hindi po ako tumatawag para gumawa ng problema, ako ang kapatid na lalaki ni Lam. Gusto ko lang ipaalam sa kanya na hindi ko siya nakalimutan. Ang pangungusap na iyon ay nagpalambot ng babae. Nag-agree siyang magzalo first bago sumagot. Gabi na nang nagpadala si Baste sa akin ng screenshot ng mensaheng sinulat niya. Walang palamuti, ilang linya lamang. Ate Lam, ako si Baste. Kung nagagalit ka pa, naiintindihan ko. Ngunit gusto kong sabihin na nagpapaumanhin ako, na nilaki ako nang hindi ko alam na nag-e-exist ka. Hindi kita hihingan na bumalik. Gusto ko lang makataawag sa iyo ng ate kahit isang beses. Binasa ko iyon, naipit ang lalamunan ko. May mga paghingi ng paumanhin na dumadating ng huli, ngunit sapat pa rin. Pagkatapos ng 2 araw, may tugon, hindi mensahe, kundi isang mahabang email na ipinadala sa pamamagitan ng kaibigan ni Ate Lam. Humingi si Baste sa akin ng lagay-layang oras para basahin ang email sa kanyang kwarto. Nang dumating ako, umupo siya sa sahig, nakaangkla ang likod sa kama, ang laptop ay nakaon na. Pula ang mga mata niya, ngunit hindi uri ng naiyak ng marami, pula ng isang taong napilitang magisingan ng matagal. Nagsalita siya. Sumagot si ate. Hindi siya binasag sa sariling salita. Iniabot niya sa akin ang laptop, pinabasa sa akin, tapos binasa niya rin ng sariling mata ng dahan-dahan.
Isinulat ni Ate Lam na siya ay naninirahan sa Cebu ng higit sa 10 taon na may asawa, isang maliit na anak na babae, hindi niya ikwinento ang mga sakit, isulat lamang ang katotohanan. Bago siya umalis, inisip niyang mas madaling mamatay sa labas kaysa mabuhay sa isang tahanan na bawat hininga ay kailangang humingi ng pahintulot. Sinabi niyang hindi niya sinisisi ang kapatid na lalaki dahil bata pa ito noon, ngunit sinisisi niya ang paraan ng mga matatanda na ginamit ang dignidad para durugin ang kabataan ng mga anak nila. Tinatapos niya ang liham sa isang simpleng pangungusap na dahan-dahang nagpalabas ng hangin sa aking dibdib habang binabasa. Hindi ko na kailangan ng paghingi ng paumanhin sa ngalan ng nanay, kailangan ko lang na huwag mong ulitin. Natapos ang pagbabasa ni Baste, isinarado ang laptop, yumukong malalim sa loob ng matagal na panahon. Hindi siya umiyak, nang malakas huminga lamang siya, tulad ng isang taong naibaba ang isang matagal ng dalahin. Pagkatapos ay nagsalita siya ng mahina. Palagi kong iniisip na umalis si ate, dahil siya ay nagkamali. Pala umalis siya para mabuhay. Umupo ako sa tabi niya, hindi yumakap, hindi pumalakpak sa balikat, nagsalita lang ng mahinahon para marinig niya ang bawat salita. Ngayon na alam mo, ikaw ay may karapatang pumili ng paraan ng iyong buhay. Tumingin si Baste sa akin, bahagyang lumiwanag ang mga mata niya. Gusto kong bisitahin si ate ngunit hindi ko siya pupilitin. Tumango ako. Humingi ka muna ng pahintulot, huwag pagulatin si ate. Nagsalita si Baste. Oo, igagalang ko siya. Nang gabing iyon ay nagsabi siya ng isang pangungusap na nagpagulat sa akin. Kailangan kong kausapin ang nanay ko. Tinanong ko siya, sigurado ka na ba? Ngumiti si Baste ng mahinahon. Kung hindi ko kausapin, mananatili akong matakot. At kung matakot ako, mabibigo ka rin. Ayaw ko na maging dahilan ng sakit mo. Hindi niya binanggit ang pera, hindi ang kasal, hindi ang engagement party, binanggit niya ang dahilan na hindi ko maging susunod na biktima. Para sa akin, iyon ang nagpalabas ng isang tuwid na linya sa aking dibdib. Sa kinabukasan, nag-text si Baste kay BJ. Sumagot si BJ ng maikli. Kung gagawa ka, gawin mo ng buo. Huwag mag-uwi ng mag-isa. Sinabi ni Baste sa akin, nandoon si BJ. Hindi ko itanong kung sino ang kinakampihan ni BJ. Matagal ko na ring nakita siya. Ay nasa panig ng tama. Nang gabing iyon na pumunta si Baste sa bahay nila, hindi ko sumama. Nanatili ako sa aming apartment. Ngunit laging hawak ang telepono, hindi para makialam, kundi para magabayan kung kailangan. Halos 10:00 na nang tumawag si Baste, pagod ang boses ngunit matatag. Nagawa ko na. Ikinuwento niya sa pagkakataong ito, hindi siya nagsimulang sa nanay, pakikinig ka, nagsalita siya ng malinaw, tulad ng mga guhit sa mapa. Nanay, alam ko na ang kwento ni Ate Lam, makikipag-ugnayan ako sa kanya. Hindi mo maaaring ipagbawal, hindi ka rin dapat manginsulto kay Ana o sa pamilya niya. Ang pera at buhay ko, ako mismo ang magpapasya. Iyon ang mensahe ko. Sumabog si Tita Nena, tulad ng inaasahan na ngako na manggaway sa mga kamag-anak, pag-uusapan ang buong tao sa barangay. Ngunit sa pagkakataong ito, si Baste ay hindi nakipagtalo, nang matagal inulit niya ang isang pangungusap. Mahal kita, nanay, ngunit hindi ko maaaring tanggapin ang kontrol. Kung handa ka nang kausapin ng may paggalang, tawagan mo ako. Tapos tumayo siya at umalis. Si Tito Rene, sa pagkakataong ito, hindi man lamang bumalik sa loob ng silid, nanatili siyang nakatayo sa may pintuan, mahinahon na nagsalita. Hayaan mo na siya, ina. 2 salita lamang mula sa lalaking sanay sa katahimikan, ngunit para kay Baste, iyon ay katibayan na hindi siya ganap na nag-iisa. Si BJ ay nagsalita rin dahan-dahan, malinaw. Nanay, kapag masyadong mahigpit ang pagbubuklod, hindi pag-ibig na ang nararamdaman kundi pangingibabaw. Dapat hayaan mong lumipad ang mga anak mo. Napatahan si Tita Nena ng ilang segundo, tapos nagpatuloy ang sigaw niya. Ngunit ang katahimikang iyon kahit sandali lamang ay nagpapakita na alam niya kung ano ang ginagawa niya. Nang lumabas si Baste sa pintuan ng bahay, hindi na siya nanginginig.
Ang kaganapang iyon ay ang pagkalag ng isang tali, hindi buo pang kalayaan, ngunit isang bagay na simula. Ikinuwento ito sa akin ni Baste, pagkatapos niyang sabihin lahat. Nagtanong siya, Bibuli Intoranya, Bibuli Intoranya, para bang malupit ba ang ginawa ko? Sumagot ako, hindi. Ang malupit ay ang magdala ng ibang tao sa lalong lalim kasama mo at tawagin itong pagmamahal. Ibinabalik mo lang ang iyong buhay sa tamang kamay. Matagal na tahimik si Baste, tapos nagsalita. Gusto ko subukang mamuhay ng magkasama ayon sa mga napag-usapan natin 6 na buwan nang walang kasal, walang malalaking seremonya. Tingnan natin kung kayang panatilihin ang mga prinsipyo. Tumingin ako sa kanya. Pumayag ako na subukan kung pananatilihin mo ang mga hangganan na ito, hindi sa isang okasyon, kundi sa maraming pagkakataon. Tumango si Baste. Naiintindihan ko. Hindi kita hihinging magtiwala, nang buo ipakikita ko sa gawa. Umalis ako mula sa kanyang kwarto, bumaba sa hagdan, ang hangin ng gabi ay dumampi sa koridor. Biglang naisip ko, may mga liham na dumadating ng huli ngunit tamang pagdating. Tamang pagdating para ihinto ang isang lalaki sa pagkatakot sa anino ng kanyang tahanan. At tamang pagdating para malaman ng isang babae na hindi siya papasok sa pag-aasawa sa pamamagitan ng pagpapaubaya, kundi sa pamamagitan ng malinaw na kasunduan, paggalang, mga hangganan at responsibilidad. 3 araw pagkatapos ng usapan sa bahay, nagpadala si Baste ng isang larawan ng bagong kwarto, mas malinis na, nakaayos ang mga damit, nakasuot ng kulambo ang kama at maliit na halaman sa windowsill. Pagkatapos noon, isang araw ay nagsabi siya, Ana, gusto ko pong imbitahan ang iyong tatay at nanay para sa isang simpleng hapunan dito sa aking kwarto. Hindi grand reunion, gusto ko lang sila makita bilang isang taong talagang nagbabago, hindi lang bilang larawang sinabi nila sa akin. Ikinuwento ko ito sa aking mga magulang. Si nanay ay medyo nag-aalala pa. Baka pag-imbita lang para pasayahin ka. Si tatay ay tumingin sa akin isang sandali tapos nagsalita. Tingnan natin ang gagawin niya, hindi ang sasabihin. Nag-oo ang aking mga magulang. Sa hapon ng Biyernes, pumunta kami ng aking mga magulang. May dala silang ilang prutas mula sa palengke. Si Baste ay nakatayo sa pintuan para salubungin kami maayos ang pagbabati. Kuya, ate, ang tawag niya sa aking mga magulang, natural ang kilos, hindi mapagpaimbabaw. Ang pagkain ay hindi perpekto, medyo maalat ang sabaw, hindi pantay ang pagkakagupit ng manok, ngunit ang halaga ay nasa hindi niya ipinasa ang trabaho sa akin, hindi rin siya umupo at naghintay na pagsilbihan siya. Siya mismo ang nagluto, naghain, at siya mismo ang nagligpit pagkatapos. Tumingin si tatay sa kanya ng sandali tapos nagsalita. Ikaw ay nagbabago. Iyon ang mahalaga. Yumuko si Baste ng malalim. Nagpapaumanhin po ako sa naging sakit sa inyo noon sa restaurant. Mula ngayon, kapag may gamalain sa inyo, ako ang haharap. Si nanay ay nanigas na mula ang mga mata. Alam ko na hindi madaling maniwala si nanay agad, ngunit nakita niya ang isang bagay na bihirang makita. Isang lalaking humingi ng tawad nang hindi naghahanap ng dahilan. Nang malapit na ang Pasko, may dumating na kahon mula sa Cebu. Kinuha ito ni Baste, dahan-dahan itong binuksan at sa loob ay 2 pares ng makukulay na mittens, isa para sa kanya, isa para sa akin. Walang magarang salita ang kasamang sulat, isang maliit na card lamang, para hindi man lamig ang mga kamay ninyo at ng puso. Inangat ni Baste ang kahon at sinalukan ito sa dibdib, tahimik na umalulong ang luha. Sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pagkabigo, ito ay luha ng isang sugat na nagsisimulang gumaling. Sa gabi ng Pasko, naglakad kami ni Baste sa paligid ng luneta. Maliwanag ang lungsod, maraming tao, nagtawanan, kumanta, kumain ng malagkit na bibingka at puto bumbong. Amoy ng ilaw at pagkain ay nakakabit sa hangin. Sa eksaktong sandali na sumabog ang fireworks, tumigil si Baste, tumalikod sa akin. Hindi siya lumuhod. Nakatayo siya ng tuwid, tumingin sa akin gamit ang mga matang naiiba ngayon, mga matang may sariling pagpili. Ana,
Hindi kita ipinangako ng buhay na walang bagyo, ngunit ipinangako ko na mula ngayon, hindi ko hayaang gamitin ng sino man ang pagmamahal, ang karamdaman o ang dangal para pabukurin ang iyong ulo. Magiging asawa ako sa tunay na kahulugan nito, kalasag sa bagyo, hindi ang magtutulak sa iyo sa harap ng bagyo. Iniabot niya ang isang maliit na simpleng singsing. Papayag ka bang samahan ako sa ganitong paraan ayon sa napag-usapan natin, may paggalang, may hangganan, may responsibilidad? Tumingin ako sa fireworks, tapos sa kanya. Tumango ako. Hindi dahil sa nanalo ako laban sa kanino man, kundi dahil nakita ko ang mga hangganan na itinayo ng sarili niyang mga kamay. Sa buhay, ang magmahal ng tunay ay hindi ang isa ay nagpapaubaya habang buhay para maging maayos ang lahat, kundi ang dalawa ay sabay na tumatayo para sa isa't isa kapag nilalabag ang tama. Salamat sa pagbabasa. Kung naapektuhan kayo ng kwentong ito, maaari kayong magbahagi ng inyong mga saloobin. At kung kayo ay nasa katulad na sitwasyon, tandaan, ang hangganan ay hindi kabastusan, ito ay pagmamahal sa sarili. At ang pagmamahal sa sarili ay pundasyon ng tunay na pagmamahal sa iba.